Ginawa nilang pandarambong sa atin. Mahirap po yung pagdating ng araw. Matanda na ako, uugot-ugot na ako. Tatanungin ako nung apo ko, Lolo, anong nagawa mo sa bayan natin? Bakit ganito yung sitwasyon namin? Di ba pulis ka? Di ba mga sundalo kayo? Anong ginawa nyo? Di ba kayo yung bantay ng taong bayan? Anong ginawa ninyo? Bakit kami ganito ngayon? Yung po ang laging bumagabag sa aking isip. Kaya po ito yung nagpapalakas ng loob ko na tumayo dito at magsalita palagi. Dahil hindi po ako makakapayag na yung mga anak ko at mga apo ko at kaapu-apuhan ko magbabayad ng ginawa nilang pandarambong sa bayan. Hindi po katanggap-tanggap yun. Isa pa, ang ayaw magpates ng buhok, may tinatagong bulok. Yes! BBM Bangag! BBM Bangag, Adit! Kami po, nung kami ay nasa serbisyo, Sindikato! meron pong pagkakataon na kinukulong kami sa kwarto. Lahat ng pulis biglang papatawag, sasabihin may meeting, ikukulong kami sa isang kwarto. Yung pala, ano pong gagawin? Meron po kaming random drug testing. At meron naman pong meron din pong nagpo-positibo, nire-rehab po ito. Ginagawa po sa amin yun. Ewan ko po ngayon kung tinutuloy pa, matagal na po akong retirado. Pero yun po ay ginagawa sa amin. Yun po ay random testing. Ngayon, presidente po natin yung may issue. Sabi po nung kapatid niya, sa harap po ng daan libo at milyong katao, lalo pati kasama na po yung nanonood sa TV at social media. Sabi po nung kapatid niya, gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot. Ano po sagot niya? Hindi ko kapatid yan. Puro po deflection. Puro alibay, puro palusot. Paano nyo po madidebank yung mga akusasyon sa kanya na yun? Simple lang naman, di ba? An independent, transparent, hair follicle drug test. Yun lang po ang tanging sagot. Kapag kayan po nagawa niya, makikita po natin kung totoo yung sinasabi ng kapatid niya. At sa atin po mga nasa serbisyo pa, yung mga kapatid ko nasa serbisyo, susunod ba kayo? Kung alam nyong may integrity issue yung commander nyo, pag-isipan nyong maigi, mga kasama ko sa kapulisan, pag-isipan nyong maigi. Dahil ako, nung nasa serbisyo, kapag ka nabalitaan ko, may bumulong lang sa akin. Nung ako po'y nag-chief of police sa Camarines Sur noon sa Bicol. May nagbulong po sa akin na yung isa o dalawa sa pulis ko ay gumagamit ng pinagbabawal na droga. Dali-dali po akong nagpakandak ng drug testing. Kasama ko. Ako mismo nanguna. Bakit? Yung sinasabi po natin, leadership by example. Yes! Pakita mo na ikaw, hindi ka adik. Bangag nga eh! Walang bayag na presidente! Yan lang po ang solusyon para po ma-debunk yung akusasyon sa kanya ng kanyang kapatid. Nalulungkot po ako dahil hindi ko po maintindihan sa mga commander natin ngayon. Bayag! Sila! Hindi ko po maintindihan. Meron po kayong pagkakataon, yung tinatawag po namin sa serbisyo, yung pong full session, may commander's time. Pwede nyo pong tanungin yan direkta. Sir, totoo ba yun? Bakit ayaw magpa-hair follicle drug test? Yun lang naman yung tanong natin eh. Totoo ba o hindi? Adik ka ba talaga o hindi? Adik!
Kung hindi ka adik, patunayan mo. Independent, transparent, hair follicle drug test. At yan po, kung magagawa niya, ako po mismo at nakita natin na siya po ay malinis. Ang condition natin is, ulitin ko po, independent, meaning to say, hindi po government, third party. Transparent, meaning to say, kung pwede pong gawin ng live, si Congressman Pulong Duterte nga po, nag-live nung kinunan ng buhok, nagpa-drug test Napakadali lang naman po At kapag po napatunayan na malinis siya, hindi siya adik, ay ako po mismo, hihingi ng pasensya. Luluhod po ako doon sa Mindiola. Luluhod ako sa kanya, hihingi ako ng tawad sa kanya. At hindi na ako magsasalita ulit. Ganun lang po kasimple para idibang yung mga akusasyon sa kanya. At sa kahuli-hulihan, ito pong mga kongresista natin na nandito ngayon. Sila ang salot. Kayo po ang nangangalaga ng pondo ng bayan. Yung pong power of the purse ng gobyerno ay nasa sa inyo. Yan po ay ipinagkatiwala sa inyo ng taong bayan. Hindi po yan ibinigay sa inyo para ibulsa ninyo. Ulitin ko po, ang pondo ng taong bayan ay ipinagkatiwala sa inyo dyan sa Kongreso. Hindi para ibulsa ninyo. Bigyan nyo ng dignidad yung institusyon ninyo, the House of Congress. Mahiya po kayo. Ano po tawag nyo? Ano pong kadalasang tawag ninyo sa inyo pagka naghihiring kayo, lagi nating naririnig? Your Honor! Your Honor! Your Honor na walang hiya! The gentleman from this province or that city. Yan po kayo dyan kung magtawagan. Sana po gawin yung makatotohanan. Huwag po kayong maging mga ipokrito. Ama! Mga bangaging yata! Tama na po ang pagpapahirap sa bayan. Tama na po ang pag-aabuso sa pondo. Sa susunod pong pagkakataon na meron na naman pumasok na dilubyo sa ating bansa, tignan nyo po itong building na itong nasa harapan natin. Titigan nyo pong maigi at tignan nyo po kung sino yung mga nandyan sa loob. Mga magnanakaw ang nasa loob! Yan po ang magiging responsable sa bawat isa sa atin. Tandaan po natin yan, yung mga nandyan sa loob, dahil sila ang pinagkatiwalaan natin sa ating pondo. Kung tayo po'y nagbigay ng tiwala sa kanila, tayo po'y may karapatan din na bawiin ito sa kanila. Ama! At muli po, hindi po kahapon, hindi po bukas. Ngayon, kailangan po nating manindigan. At sa tulong po at sa awa ng buong may kapal, mananaig po ang taong bayan. Vox Populi, Vox Dei. Ang tinig ng taong bayan ay tinig ng Diyos. Kaya wag po tayong panghinaan ng loob. Patuloy po tayong manindigan sa mga ginagawa nilang pagkakamali at pag-aabuso sa kapangyarihan at sa pondo ng bayan. Magandang hapon po sa inyong lahat.